tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang paggunita at kapistahan ni San Juan Bosco. Hindi lang pari si San Juan Bosco, pero naging guro siya ng mga kabataan, ng mga maliliit na bata. Alam natin na si San Juan Bosco, siya ang nagtatag, naging pundador na tinatawag nating the Salesians. At dahil sa mga Salesiano, maraming mga kabataan ang nalalapit sa Diyos. Tayo'y magpasalamat dahil merong mga mabubuti at mga banal na tao na nagiging gabay ng mga bata para sila'y manatili sa tamang landas, na sila ay magpatuloy sa paglalakbay pabalik sa langit. Napakaganda ng turo ni San Juan Bosco na sabi niya na habang tayo ay naglalakbay dito sa mundo, naway ang ating mga puso ay nananatiling nakatingin sa langit. Turo din ni San Juan Bosco na pwede tayong sumigaw, pwede tayong maglaro, gawin natin ang lahat, pwera lang ang magkasala. Habang tayo ay may oras at panahon, sabi ni San Juan Bosco, gawin natin ang lahat para maligtas ang ating mga kaluluwa. Mga kapatid, bago ang ating pagtanggap sa banal na katawan at dugo ni Jesus sa pamamagitan ng banal na misa, tayo'y magpakumbaba. Aminin natin, maraming pagkakataon na tayo'y lumayo sa kanyang pagmamahal. Ginawa natin ang ating kagustuhan at nakalimutan natin na sundin ang kalooban ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa ating pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang na ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid,
Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig kung minsan kayo'y inalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla. At kung minsan na karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo agawan ng ari-arian. Sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat, at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala ka'y tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon, nang upang maligtas sa gawaing niya. Ang Diyos, nagagalak kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog sa mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin.
Sa anong natin pwedeng ihambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talimhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng salirinan sa kanya malagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Buti pa ang ibang tao, bakit napakapalad nila? Bakit ako puno ng problema? Nasabi niyo na po ba yan? Marahil, minsan o madalas, nasabi na natin yan. Kapag sunod-sunod ang mga pagsubok, kapag napakabigat na ng ating mga suliranin, kapag pinagkakaitan tayo minsan ng grasya ng Diyos, yan ang tanong po sa akin ng isang misis na pumunta mismo dito sa ating parokya. Kwento po itong babae, nag-OFW daw po siya, para maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Pero bawat employer po na napapasukan niya, nagiging napakarahas sa kanya. 2 beses daw po pinagmalupitan siya, binugbog siya. 2 beses din po na siya'y tumakas at humingi ng saklolo. Hindi daw po niya natatapos yung kanyang kontrata. Agad siyang umuuwi dito sa Pilipinas. Pero bago man po siya mag-abroad ulit, may nakita daw po siyang bukol sa kanyang dibdib. Nagpatingin siya at nalaman niya ang kinakatakot na niyang balita. May cancer siya. Bukod pa po dito, nalaman po niya yung kanyang isang anak na babae, nagkaroon din po ng bukol sa kanyang leeg. Kailangan din po na maoperahan. Marami pa po siya mga ibang anak na pinag-aaral. Nagtitinda lang daw po ng pandesal ang kanyang mister. At habang umiiyak po itong babae sa akin, natanong niya yon. Sabi niya, ba't ganyan po, no, Father? Bakit yung mga ibang masasamang tao, bakit sila pa yung mapalad? Bakit sila pa yung walang problema? Bakit kami na wala namang kasalanan? Alam ko po, hindi naman ako masamang tao. Bakit sunod-sunod, puro na lang paghihirap? O nga naman po, no? Minsan, sa hirap ng buhay, mapapatanong ka din, bakit ang iba mas masagana, mas mabunga ang buhay nila, habang ikaw, para bang nakalimutan ka na ng Diyos? My dear friends, I think the gospel reading for us today may give us an answer. How can we have a fruitful life? Tingnan natin, balikan natin itong talimhaga na kwento ni Jesus. Para bang sinasagot niya ang tanong, paano maging mas mabunga ang buhay natin? Paano umusbong ang kaharian ng Diyos sa atin? First one, we should not look at other trees or other plants, but focus on your own tree, on your own plant. Ibig po sabihin, kung gusto mong maging mabunga ang iyong buhay, huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Amen? Remember, comparison will always rob you of today's joy. Sabi nga po sa ating ebanghelyo, ang kaharian daw ng Diyos ay parang isang magsasaka na naghahasik ng binhi sa lupa. Ibig sabihin, lahat po tayo ay binigyan ng grasya ng Diyos. Walang tao ang hindi binibiyayaan ng Panginoon. Kapatid, baka akala mo lang wala kang blessing. Kasi palagi ka na lang nakatingin sa blessing ng iba.
Sabi pa nga ni Jesus, ang kaharian daw ng Diyos ay parang isang buto ng mustasa. Kahit na maliit yan, pagdating ng araw, pagkatapos tinanim, siyang magiging pinakamalaking halaman, pinakamalaking puno. Ibig sabihin, kahit na maliit ang grasyang tinanggap mo, basta't nakatanim yan sa buhay mo, darating pa rin ang araw at panahon, uusbong yan, magkakabunga ka. Kung babantayan mo ang grasya ng iba, mawawalan ka ng oras at panahon para alagaan mo ang grasya na binigay ng Diyos sa iyo. Dahil sa inggit mo, kaya naman madalas napapabayaan mo ang binigay ng grasya ng Diyos sa iyo. Bakit walang bunga ang buhay mo? Maaring nakatuon ka na lang, nakatingin ka na lang sa grasya ng iba kaysa sa alagaan mo, diligan mo, palakihin mo ang grasya na tinanim at binigay na ng Diyos sa iyo. But secondly, you must trust in the Lord. Sabi po ng ating ebanghelyo, matutulog, babangon ang magsasaka, pero ang tinanim niya, tutubo pa rin. Ang nagpapatubo doon sa buto ay ang Diyos. Hindi man daw alam ng magsasaka paano ito tumubo. Kapatid, basta't may tinanim na ang Diyos sa buhay mo, magtiwala ka na may ginagawa ang Diyos para mamunga ito. Ang mabuting balita, hindi hinahayaan ng Diyos na hindi ka magkaroon ng bunga sa buhay mo. God will do everything so that you will have a fruit in your life. Napakaganda po ng sabi ng ating unang pagbasa kung babalikan niyo. It says that do not throw away your confidence because it will have a great recompense. Hindi dahil wala kang nakikitang nangyayari, ay dapat sumuko ka na. Hindi po ba? Ang ugat, hindi mo naman nakikita dahil nakabaon yan. Pero yan yung unang tumutubo kapag tinanim mo ang buto. Ganyan din po sa buhay. Mga kapatid, hindi dahil hindi mo nakikita na may nangyayari, ibig sabihin, wala nang nangyayari. Kung kakapit ka sa Diyos, mamumunga ang iyong pananampalataya. At sabi nga po ni San Agustin, napakaganda, that faith is to believe what you do not see. And the reward of faith is to see what you believe. May bunga, may gantimpala palagi ang pananampalataya sa Diyos. Ano po ito? Ito ay ang bendisyon, kabutihan, at himala. Kaya huwag kang bibitiw, huwag kang lalayo sa Diyos. God always rewards our faith in Him. But third and last, trust in the process. Sabi po ni Jesus dito sa talimhaga, ang kaharian ng Diyos ay parang isang halaman na tumutubo paunti-unti. Uusbong muna, tapos ang suhay, at sa huli magkakaroon ito ng bunga. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi naman agad-agad nagbibigay ng bunga ang Diyos. Ang binibigay muna ng Diyos ay buto. At kailangan nating maghintay bago magkaroon ng bunga sa buhay natin. So, ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, daanan mo lang. At magtiwala ka doon sa proseso na nangyayari diyan sa buhay mo. Kung kagalingan ang hanap mo, magtiyaga ka na magpagamot, magpadoktor. Kung pera ang hanap mo, magtiyaga ka na magtrabaho, na magbanat ng buto. Kung naghahanap ka ng talino, magtiyaga ka sa pagbabasa, pakikinig at pag-aaral. Kung pagkakasundo naman ang hinahanap mo sa buhay mo, magtiyaga ka na magpatawad, magbigay at magmahal. Always trust the process. Learn to wait. Kapag nagmamadali ka, lalong madali
ang kabiguan mo. Kapatid, 30 tulong sa inyo para maging mas mabunga ang buhay niyo. Sa gitna ng mga pinagdadaanan mong problema, una, alagaan mo muna yung buhay mo. Pangalawa, maniwala ka palagi, may ginagawa ang Diyos. At pangatlo, magtiwala ka sa proseso ng pag-usbong, ng paglaki. Dasal at dalangin po natin, naway biyaan kayo ng pasensya at ng tibay ng loob ng Diyos. Darating din ang araw, may bunga ang iyong paghihintay, ang iyong pagsasakripisyo. Amen. Tumayo po tayo. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus asamin natin ng Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinsalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa katurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang paghahaing inihanda
upang ang iyong mga banal ay magunita. Ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa iyong dakilang gawa. Magampanan namin ang paghahandog ng iyong maibiging halimbawa. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na sa pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa,
si Florentino, aming arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ng ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, matulungan nawa kami ng banal na pakikinabang upang pakundangan sa pagkauliran ng mga banal, maituro naming wagas at may sakatuparan ang pagmamahal sa kapwa at ang liwanag ng katotohanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tatlong tulong para maging mabunga ang ating buhay. Para sa mga dumadaan sa problema, para sa mga inaakala nila nakalimutan na sila ng Diyos. Una, bigyan nyo ng pansin at tuon muna ang inyong buhay. Huwag kayong magpapalingon-lingon, magtitingin-tingin sa nangyayari sa buhay ng ibang tao. Ang buhay ng ibang tao ay buhay nila yon. Binigyan ka ng sariling buhay ng Panginoon. Habang naiinggit ka sa kanila, habang ninanais mo ang kanilang buhay, lalong mapapabayaan ang sarili mong buhay. Pero pangalawa, maniwala ka sa Diyos. May dahilan bakit hindi pinapakita sa iyo ng Diyos ang nangyayari. Kasi gusto niya na mas tumibay pa ang iyong pananalig. Para magkaroon ng bunga ang iyong buhay, kailangan maging matatag, maging malakas ang ugat ng iyong buhay. Fruits come only through good roots. Kaya bigyan mo ng pansin ang iyong ugnayan sa Diyos. Yan ang ugat mo para mabigyan ng sustansya, lumaki ang bunga ng iyong buhay. Trust in the Lord. God is doing something good for you. Pero pangatlo, trust the process of God. Kailangan daanan mo yung pinapagawa ng Diyos. Kahit na mahirap yan, kahit na ikaw ay nabibigatan, napapagod na, magpatuloy ka lang. At kung ikaw ay magsasawa na, kung ikaw ay susuko na, isuko mo ang sarili mo sa Diyos. Para po sa ating assignment, kung maalala niyo po dati, nagbigay ako ng assignment sa inyo, a prayer pot.
Kung merong plant pot, flower pot, dapat meron kang prayer pot. Yung lalagyanan na mga panalangin nyo, ginawa nyo na po ba yon? Baka hindi nyo pa ginawa. Please, muha lang po kayo na lalagyanan. Sulat niyo po yung panalangin niyo. Ano ba yung dasal? Ano ba yung hinihiling mo sa Diyos? Lagay mo dyan sa prayer pot mo. At kung nakagawa ka na ng dasal, para ngayong araw, sumulat ka lang ng pasasalamat mo sa Diyos. Ano yung bagay na hindi mo masyadong pinapansin, maliit na bagay, pero napakalaking biyaya na natanggap mo sa Diyos? Write that down and please put it in your prayer pot. Dahil pag ikaw ay mas nagpapasalamat, mas kinatutuwa ng Diyos, mas maraming pagpapala ang ipapaulan pa niya sa buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.